Huwag mong dungisan ang mamahaling sahig ko ng marurumi mong kamay, Amira. Isipin mo na lang, dati ay reyna ka ng bahay na ito, pero ngayon, tagalinis ka na lang ng dumi ng sapatos ko. Ang boses na yon ni Brenda ay parang matalim na kuko na kumakalmot sa pagkatao ni Amira. Malamig, puno ng pangungutya, at walang bakas ng pagkakaibigang pinagsaluhan nila sa loob ng maraming taon. Sa mga sandaling iyon, nakaluhod si Amira sa malamig na marmol ng sala. Ang kanyang mga daliri na nanginginig sa ginaw ay mahigpit na nakakapit sa isang basahang luma. Amoy Clorox at sabon ang kanyang buong katawan, isang amoy na naging bahagi na ng kanyang buhay sa loob ng 7 taon ng paghihirap. Ang kanyang mga palad na dati ay malambot at inaalagaan ni Marco. Ngayon ay magaspang na at puno ng kalyo mula sa walang katapusang paglalaba ng damit ng ibang tao. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Amira. Doon sa harap niya, nakatayo si Brenda na suot ang isang sutlang gown na kulay ginto. Ang kulay na dati ay paborito ni Amira. Sa likod ni Brenda, nakita niya ang isang anino na naglalakad pababa ng hagdan. Ang puso ni Amira ay tila tumigil sa pagtibok. Si Marco, ang lalaking 7 taon niyang hindi nakita. Ang lalaking nangako sa kanya ng kailanman, ngunit nagtapon sa kanya sa kalsada habang daladala niya sa kanyang sinapupunan ang kanilang mga anak. Hindi nagbago ang hitsura nito. Gwapo pa rin, makisig at may awtoridad. Ngunit ang mga mata nito na dati ay puno ng init kapag tumitingin sa kanya, ngayon ay tila 2 piraso ng yelo na walang anumang emosyon. Marco, ang tanging salitang lumabas sa tuyong lalamunan ni Amira. Halos hindi marinig ang kanyang boses, parang isang bulong na agad tinangay ng hanging gabi. Ngunit hindi tumugon si Marco. Sa halip, lumapit ito kay Brenda at dahan-dahang inakay ang bewang nito sa harap mismo ni Amira. Hayaan mo na siya, Brenda. Tapos na ang oras ng trabaho niya. Bayaran mo na kung magkano ang nararapat sa isang tagalinis at paalisin mo na siya. Nakakasira ng view ang hitsura niya sa loob ng bahay natin. Ang bawat salita ni Marco ay parang isang kutsilyong unti-unting hinihiwa ang natitirang piraso ng puso ni Amira. Bahay natin. Ang bahay na ito, na bawat sulok ay pinili nila. Ang disenyo ng may pagmamahalan, ngayon ay naging isang kuta na ng pagtataksil. Naramdaman ni Amira ang init ng mga luhang nagbabadyang pumatak, ngunit pilit niya itong pinigilan. Hindi siya iiyak sa harap nila. Hindi sa harap ng babaeng umagaw ng lahat sa kanya, at hindi sa harap ng lalaking pumatay sa kanyang pangarap. Ngunit ang sakit ay hindi na lamang emosyonal. Naramdaman niya ang aktwal na pananakit ng kanyang dibdib, ang paninikip ng kanyang hininga na tila may malaking bato na nakadagan sa kanya. Kinuha ni Brenda ang kanyang pitaka at kumuha ng ilang pirasong papel na pera. Hindi niya ito inabot kay Amira. Sa halip, binitawan niya ito sa hangin. Hinayaang magkalat ang mga pera sa basang sahig, nakakalampaso lang ni Amira. O ayan, pandagdag sa pambili ng gatas ng mga anak mong hindi ko alam kung sino ang ama. Umalis ka na bago ko patawagin ang security. Napako si Amira sa kanyang kinatatayuan. Ang pera ay nakababad na sa tubig, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Naalala niya sina Nathan at Nadia na naghihintay sa kanilang munting barong-barong, ang kanyang mga anak na tanging dahilan kung bakit siya humihinga pa. Ang mukha ni Nathan na kaninang umaga ay namumutla dahil sa lagnat ay gumuhit sa kanyang isipan. Para sa mga anak niya, lulunukin niya ang lahat, kahit ang sarili niyang dangal. Sa ilalim ng mapanghusgang tingin ni Marco at ng nakatutulig na tawa ni Brenda, isa-isang pinulot ni Amira ang mga basang pera mula sa sahig. Ang bawat pagyuko niya ay isang dagok sa kanyang kaluluwa. Ang bawat sentimo na hinahawakan niya ay tila nagniningingas na uling na pumapaso sa kanyang balat. Nang matapos, dahan-dahan siyang tumayo. Hindi siya tumingin kay Brenda.
Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Marco, nagbabakasaling makakita ng kahit kaunting pagsisisi, kahit kaunting alaala ng 7 taon nilang pagsasama. Ngunit wala. Ang nakita lang niya ay isang estranghero na tila nandidiri sa kanyang presensya. Tumalikod si Amira at naglakad palabas ng mansyon. Sa bawat hakbang niya palayo, ang bawat tunog ng kanyang lumang tsinelas sa semento ay tila isang paalam sa babaeng siya noon. Paglabas niya ng gate, bumuhos ang malakas na ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang pighati. Nililinis ang amoy ng Clorox sa kanyang katawan, ngunit hindi ang dumi na nararamdaman niya sa loob. Huminto siya sa ilalim ng isang puno, yakap-yakap ang sarili, habang nanginginig sa ginaw. Tumingin siya sa malayo, sa direksyon ng kanyang mga anak, at isang tanong ang paulit-ulit na umaling-awngaw sa kanyang isipan, mas masakit pa sa anumang sampal. Marco, paano mo nagawang itapon ang babaeng minahal ka nang higit sa sarili niya? At paano ko magagawang patawarin ang sarili ko dahil hanggang ngayon, tinitibok pa rin ng durog kong puso ang pangalan mo? Tumayo si Amira sa gitna ng dilim, mag-isa, basang-basa at wasak. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, isang bagong apoy, ang unti-unting sumisiklab, isang apoy na hindi nagmula sa galit, kundi sa pait ng kawalan ng katarungan. Ang lamig ng marmol na niluhuran ni Amira kanina ay hindi kasing lamig ng gatas na hindi niya maibigay sa kanyang mga anak. Bit-bit ang mga basang pera na tila nanunuya sa kanyang palad, naglakad siya sa madilim at maputik na eskinita patungo sa kanilang barong-barong. Ang bawat hakbang niya ay sinusundan ng tunog ng paglubog ng kanyang tsinelas sa malambot na lupa. Isang paalala na siya ay nasa ilalim na ng lipunan, malayo sa kinang ng buhay na dati, ay sa kanya rin naman. Pagpasok niya sa maliit na pintuan na gawa sa pinagtagpi-tagping plywood, bumungad sa kanya ang mahinang liwanag ng isang gasera. Sa ibabaw ng papag, nakita niya si Nathan na nanginginig sa ilalim ng isang manipis at butas-butas na kumot. Ang bawat paghinga ng bata ay may kasamang huni ng hirap, isang tunog na nagpapabilis sa tibok ng puso ni Amira dahil sa takot. Si Nadia naman ay nakaupo sa tabi ng kapatid, hinahaplos ang noo nito habang ang sariling mga mata ay puno ng antok at gutom. Inilabas ni Amira ang mga perang galing kay Brenda. Maingat niya itong inilatag sa ibabaw ng munting mesa. Pinupunasan ang bawat piraso ng tuyong basahan na tila ba kung malilinis niya ang dumi nito, ay mababawasan din ang pait na nararamdaman niya. Nadia, anak, uminom ka muna ng tubig. Bukas, bibili tayo ng masarap na tinapay at gamot para sa kuya mo. Bulong niya. Pilit na pinatatatag ang boses na nais ng mabasag. Kinabukasan, bumalik si Amira sa mansyon. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan. Ang bawat hakbang niya pabalik sa lugar na yon ay tila pag-akyat sa isang bundok ng mga tinik. Naabutan niya si Brenda sa sala, nakaupo sa isang silya habang nagpapamanicure. Ang nangisi nito nang makita si Amira ay puno ng tagumpay. Tila isang nanalo sa isang madugong labanan. Mabuti naman at bumalik ka, Amira. Akala ko ay may natitira ka pang pride. Pero syempre, ang taong gutom, walang karapatang magmalaki. Sabi ni Brenda habang tinitingnan ang kanyang bagong pinturang kuko. Dahil mukhang kailangan mo ng pera, bibigyan kita ng extra work. Linisin mo ang buong garden path. Gamitin mo ang kamay mo. Ayaw kong may masisirang damo kapag gumamit ka ng kagamitan. Sa ilalim ng matirik na sikat ng araw, lumuhod muli si Amira sa lupang puno ng maliliit na bato. Ang bawat pagkiskis ng kanyang mga kamay sa semento at lupa ay nag-iiwan ng gasgas sa kanyang balat. Ngunit mas masakit ang gasgas sa kanyang dangal. Mula sa malayo, nakita niya si Marco na nakatayo sa balkonahe, may hawak na baso ng alak at nakatingin ng diretso sa kanya. Walang awa sa mga mata nito. Tila pinapanood lamang ang isang palabas na wala siyang pakialam. Biglang lumabas si Marco at lumakad patungo sa kinaroroonan ni Amira.
Huminto ito sa tapat niya, sapat na lapit para maamoy ni Amira ang pamilyar na pabango nito. Ang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngunit ngayon ay nagdadala lamang ng takot. Itinapon ni Marco ang natitirang alak mula sa kanyang baso sa bahagi ng sahig na kakalinis pa lamang ni Amira. Ulitin mo yan. Marumi pa. Maikling sabi ni Marco bago tumalikod at bumalik sa loob ng bahay. Napakagatlabi si Amira hanggang sa malasahan niya ang dugo. Ang bawat patak ng pawis na humahalo sa kanyang mga luha ay nagpapalab sa kanyang dibdib. Bakit kailangang maging ganito kalupit ang tadhana? Bakit ang lalaking binuo ng kanyang pagmamahal ang siya ring sumisira sa kanya ngayon? Nang dumating ang gabi at oras na para umuwi, dumaan si Amira sa likurang bahagi ng mansyon upang kuhanin ang kanyang gamit. Sa isang sulok ng madilim na pasilyo, malapit sa pintuan ng kusina, may nakita siyang isang maliit na supot na puti. Walang pangalan, walang sulat. Nang buksan niya ito, nanlaki ang kanyang mga mata. Sa loob ay may 3 bote ng mamahaling gamot para sa asthma at isang maliit na lalagyan ng bitamina. Mga gamot na eksaktong kailangan ni Nathan na kahit ibenta pa ni Amira ang lahat ng kanyang gamit ay hindi niya mabibili. Lumingon-lingon siya sa paligid, ngunit wala siyang nakitang sinuman kundi ang anino ng mga puno na sumasayaw sa hangin. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pintig ng sarili niyang puso. Sino ang mag-iiwan nito sa lugar na tanging siya lang ang dumadaan? Imposibleng si Brenda. Imposible ring si Marco. O baka naman, dala ang mga gamot at ang mabigat na misteryo, mabilis na lumabas si Amira ng mansyon. Ngunit bago siya makalabas ng gate, napansin niyang bukas ng kaunti ang pinto ng opisina ni Marco. Hindi niya alam kung ano ang nagtulak sa kanya, ngunit sumilip siya sa loob. Walang tao. Ngunit sa tabi ng basurahan, may nakita siyang isang bagay na nakakuha ng kanyang atensyon. Isang piraso ng larawan na tila pinunit at sinubukang sunugin, ngunit hindi natupok ng apoy. Dahan-dahan niya itong pinulot. Ang kanyang kamay ay nanginginig nang makilala ang mga muka sa larawan. Ito ang larawan nila ni Marco noong araw ng kanilang kasal. Ang araw na nangako silang magsasama sa hirap at ginhawa. Ngunit ang nakakapagtaka, ang bahagi ng larawan na mukha ni Marco ang sunog, habang ang mukha ni Amira ay nananatiling buo at tila hinahaplos ng mga daliri bago itinapon. Bakit mo pa ito itinago, Marco? Kung galit ka sa akin, bakit tila ang sarili mo ang sinusunog mo sa bawat alaala nating dalawa? Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanong na yon ay nanatiling nakabitin sa hangin. Kasabay ng isang panibagong pangamba na tila may mas malalim pang lihim na nakatago sa likod ng mga pader ng mansyong ito. Isang lihim na maaaring magligtas o tuluyang magwasak sa kanilang lahat. Kawawa naman ang asawa ko. 'Di ba? Akalain nyo, 7 taon siyang niloko ng babaeng yan. Akala niya ay siya ang ama ng dinadala nito. Yun pala ay sa ibang lalaki. Ang boses ni Brenda ay puno ng pekeng lungkot. Habang nagsasalin siya ng tsa sa mga mamahaling tasa ng kanyang mga bisita. Sa gitna ng malawak at marangyang sala, napaliligiran siya ng kanyang mga kaibigang galing sa matataas na lipunan. Mga babaeng ang tanging alam ay magsuot ng alahas at makipagtsismisan tungkol sa buhay ng iba. Sa isang sulok, nakatayo si Amira. Suot ang uniforme ng isang katulong. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang pilak na tray. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Brenda ay tila isang talsik ng asidong tumatama sa kanyang mukha. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin sa lahat na siya ang biktima, na si Brenda ang umagaw sa kanyang asawa at si Marco ang nagtaboy sa kanya. Ngunit ang bawat buka ng kanyang bibig ay pinipigilan ng alaala ng kanyang mga anak na nagugutom. Really, Brenda? She looks so ordinary. Paano siya nagustuhan ni Marco dati? Tanong ng isa sa mga bisita
Habang tinitingnan si Amira mula ulo hanggang paa, tila tinitingnan ang isang maruming basahan sa gitna ng isang palasyo. Tumawa ng mahinhin si Brenda, isang tunog na tila kalansing ng mga barya na walang halaga. You know, Marco, masyado siyang mabait. Naawa lang siya dahil sa hirap ng buhay nito dati. But look at her now. Dinala ko siya rito para bigyan ng trabaho. Kahit tinalo niya ako noon, kailangan ko pa ring ipakita ang Christian values ko. 'Di ba? Naramdaman ni Amira ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang hangin sa loob ng sala ay tila nauubos. Ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak sa florera ay naging amoy ng pagkabulok sa kanyang pang-amoy. Tumingin siya kay Marco na nakaupo sa kabilang dulo ng silid, nagbabasa ng dyaryo at tila walang naririnig. Ang kawalan nito ng kibo, ang pinakamasakit na bahagi ng lahat. Nang lumapit si Amira para lagyan ng asukal ang tasa ni Brenda, sadyang ginalaw ni Brenda ang kanyang siko. Ang mainit na tsa ay natapon sa kamay ni Amira, ngunit hindi ito ang ininda niya. Ang masakit ay ang mabilis na pagtalikod ni Brenda sa kanya na may kasamang pandidiri. Amira, ang tanga-tanga mo naman. Look at what you did to my table. Ganito ka ba talaga pinalaki ng tatay mong kriminal? Sigaw ni Brenda, na ang boses ay naging matalas at nakatuturol. Ang salitang kriminal ay tila isang malakas na sampal kay Amira. Alam niyang inosente ang kanyang ama, ngunit sa mundong ito ng mga mayayaman, ang katotohanan ay pag-aari ng mga may pera. Yumiyuko si Amira at nagsimulang punasan ang natapong tsaa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa sahig upang hindi makita ng sinuman ang pait na nananalaytay sa kanyang mga luha. Eksaktong sa sandaling iyon, bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Isang matandang babae na may marangal na tindig ang pumasok, karga ang bigat ng kanyang mga taon sa isang tungkod na gawa sa ivory. Si Lola Remedios ang ina ni Marco. Tumigil ang tawanan sa sala. Maging si Brenda ay biglang napatayo at inayos ang kanyang suot. Ang kanyang mukha ay agad nagbago, mula sa pagiging mapang-api tungo sa pagiging isang masunuring manugang. Mama, nandito na pala kayo. Sana ay nasabihan niyo kami para naipasundo namin kayo. Hindi sumagot si Lola Remedios kay Brenda. Ang kanyang mga mata ay dumaan sa bawat sulok ng silid hanggang sa huminto ito kay Amira na nakaluhod pa rin sa sahig. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa buong sala. Tila pati ang mga orasan ay tumigil sa pag-andar. Lumapit ang matanda kay Amira at sa isang sandali, naramdaman ni Amira ang isang mainit na haplos sa kanyang balikat. Isang haplos na matagal na niyang hindi nararamdaman mula sa pamilyang itinuring niyang sa kanya rin dati. Tumayo ka, Amira. Hindi sa sahig ang lugar mo. Mahinang sabi ni Lola Remedios, ngunit ang bawat salita ay may bigat na kayang magpatahimik sa buong silid. Tumingin si Lola Remedios kay Marco na ngayon ay nakatayo na rin at mukhang balisa. Marco, hayaan mong ang ibang katulong ang gumawa niyan. May kailangan akong sabihin sa inyong dalawa ni Brenda. Nang makaalis ang mga bisita at maging si Marco at Brenda ay pumasok sa opisina, kasama ang matanda. Naiwan si Amira sa kusina upang ayusin ang mga pinagkainan. Ang kanyang puso ay punong-puno ng katanungan. Bakit siya tinulungan ni Lola Remedios? Hindi ba't galit din ito sa kanya noon? Habang naglalakad si Amira sa madilim na pasilyo patungo sa labas, naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang braso mula sa likod ng isang malaking haligi. Halos mapatalon siya sa gulat. Ngunit nang makita niya ang mukha ni Lola Remedios, agad siyang napatahimik. Ang matanda ay lumingon-lingon sa paligid. Tinitiyak na walang nakakakita sa kanila. Ang kanyang mga mata, na kanina ay tila matigas na bato, ngayon ay puno ng pag-aalala at lungkot. Inabot niya ang kamay ni Amira at may inilagay na isang maliit, lumang susi sa kanyang palad. Amira, makinig ka sa akin ng mabuti. Bulong ng matanda. Ang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng hanging umiihip sa labas.
Huwag kang maniniwala sa lahat ng nakikita mo sa loob ng bahay na ito. Ang mga mata ay madaling dayain ng mga maskara, ngunit ang puso ay hindi nagsisinungaling. Ano pong ibig ninyong sabihin, Lola? Tanong ni Amira. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. Huminga ng malalim si Lola Remedios at tumingin sa itaas, sa silid, kung nasaan si Marco. May mga sakripisyo na kailangang gawin sa dilim upang may matirang liwanag para sa iba. Tandaan mo, ang susi na yan ang magdadala sa iyo sa katotohanang pilit nilang ibinabaon sa limot. Ngunit mag-ingat ka dahil ang katotohanan ay may dalang panganib na mas matindi pa sa kahirapan. Bago pa makasagot si Amira, mabilis na lumayo ang matanda at bumalik sa loob. Iniwan si Amira na nakatayo sa gitna ng kadiliman. Hawak ang malamig na susi na tila nagbibigay ng init sa kanyang naguguluhan at durog na puso. Ang silid-aklatan ni Marco ay tila isang libingan ng mga alaala na pilit ibinabaon sa limot. Amoy luma ang paligid, ang halimuyak ng mamahaling papel, katad ng mga silya, at ang pamilyar na amoy ng tabako ni Marco na tila dumidikit sa bawat hibla ng kurtina. Ito ang pinakapribadong bahagi ng mansyon, ang lugar kung saan bawal pumasok ang sinumang katulong, maliban na lamang ngayon. Utos ni Brenda na linisin ni Amira ang bawat sulok nito, isang paraan upang ipakita sa kanya na wala na siyang karapatan sa anumang bahagi ng buhay ng lalaking dati ay katuwang niya sa lahat. Hawak ni Amira ang maliit na susi na ibinigay ni Lola Remedios. Ramdam niya ang lamig nito sa kanyang palad, isang lamig na tila tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Habang pinupunasan niya ang malaking lamesang gawa sa madilim na kahoy, ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Hinahanap niya kung saan maaaring pumasok ang susing iyon. Bawat lasi, bawat cabinet ay tila may itinatagong hiwaga. Sa ilalim ng lamesa, malapit sa isang lihim na compartment na tanging sila lang ni Marco ang nakakaalam noon, may nakita siyang isang maliit na butas ng susi. Sa bawat tibok ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib, dahan-dahan niyang isinusi ang metal. Narinig niya ang banayad na pag-ikot ng mekanismo sa loob, isang tunog ng paglaya ng isang matagal nang nakakulong na lihim. Bumukas ang isang maliit na drawer. Sa loob nito ay walang ginto o alahas, kundi mga piraso ng papel, mga resibo ng bank transfer sa isang account na hindi pamilyar sa kanya. Ngunit may isang pangalan na paulit-ulit na nakasulat, Attorney Victor Santos. Si Attorney Santos ang abogado na humawak sa kaso ng kanyang ama. 7 taon na ang nakalilipas. Ang abogadong bigla na lamang nawala nang kailanganin nila ng tulong. Bakit nagpapadala ng pera si Marco sa abogadong ito hanggang ngayon? Anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Brenda ay tila isang kidlat na bumasag sa katahimikan ng silid. Mabilis na isinara ni Amira ang drawer, ngunit huli na ang lahat. Pumasok si Brenda na nanlilisik ang mga mata. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at mabigat sa sahig. Sa likod niya ay nakatayo si Marco. Ang kanyang mukha ay tila isang pader na walang emosyon, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang gilid. Hindi na naghintay ng sagot si Brenda. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Amira, isang tunog na umalingaw-ngaw sa buong silid at nag-iwan ng hapdi na tila nagniningas na apoy. Magnanakaw ka. Alam ko na. Kaya ka nagpumilit na pumasok dito ay para nakawan ng asawa ko. Marco, tingnan mo ang babaeng ito. Hindi lang siya mga agaw, kriminal din siya, tulad ng tatay niya. Napahawak si Amira sa kanyang pisngi. Ang kanyang paningin ay bahagyang lumabo dahil sa biglaang sakit. Tumingin siya kay Marco, nagbabakasaling ipagtanggol siya nito, o kahit man lang pigilan ang kalupitan ni Brenda. Ngunit ang nakita niya ay ang lamig ng pakikitungo nito. Amira, lumabas ka na, sabi ni Marco. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng awtoridad. Wala kang karapatang hawakan ang anumang gamit ko rito.
Mula ngayon, bawal ka nang pumasok sa silid na ito. Brenda, hayaan mo na siya. Ako na ang bahalang mag-ayos nito. Hahayaan? Marco, nahuli ko siyang nangingialam sa mga dokumento mo. Sigaw ni Brenda. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba sa galit. Dapat sa kanya ay ipapakulong na. O baka naman gusto mong ako pa ang tumawag sa pulis? Tumingin si Marco kay Brenda nang may talas na tila napatigil ang babae. Sabi ko, ako na ang bahala. Huwag mong madungisan ang kamay mo sa isang taong hindi naman mahalaga. Amira, umalis ka na. Ngayon din. Tumakbo palabas si Amira. Ang kanyang mga luha ay hindi na niya mapigilan, ngunit hindi siya umalis ng mansyon. Nagtago siya sa likod ng isang malaking kurtina sa pasilyo, malapit sa pintuan ng silid-aklatan na naiwang bahagyang nakabukas. Narinig niya ang boses ni Brenda na nagbago ang tono mula sa pagiging galit tungo sa pagiging mapanuri at mapanlinlang. Siguraduhin mo lang, Marco, dahil kung malalaman ko na may balak kang balikan ang babaeng iyan, huwag mong kalilimutan ang kontratang pinirmahan natin. 7 taon na ang nakalilipas. Isang salita ko lang, tuluyang mabubulok sa kulungan ang tatay ni Amira. Alam mo kung gaano kadali para sa pamilya ko na gawin iyon. Nanigas ang buong katawan ni Amira sa kanyang narinig. Ang kanyang hininga ay tila tumigil. Kontrata? Pinirmahan? Ang kanyang ama ay nasa kulungan pa rin sa lalawigan dahil sa isang kasong hindi naman nito ginawa. Akala niya ay tuluyan na silang tinalikuran ni Marco noon, ngunit ano ang kinalaman ng kanyang asawa sa kaligtasan ng kanyang ama? Sa gitna ng kadiliman ng pasilyo, naramdaman ni Amira ang bigat ng isang katotohanang mas madilim pa sa gabing iyon. Hindi lang pala ang kanyang puso ang nakataya rito, kundi ang buhay at kalayaan ng kanyang pamilya. At si Marco, ang lalaking kinasusuklaman niya sa loob ng 7 taon, ay maaaring siya ring taong nagdadala ng krus na hindi niya kailanman nalaman. Nang marinig niyang papalabas na ang dalawa, mabilis na lumabas si Amira sa mansyon. Habang naglalakad siya sa ilalim ng ulan, ang bawat patak ng tubig ay tila nagpapalinaw sa kanyang isipan. Hindi siya susuko. Gagamitin niya ang susing ibinigay ni Lola Remedios upang buksan ang lahat ng lihim na nakakulong sa mansyong yon. Kahit pa ang kapalit nito ay ang sarili niyang buhay. Ngunit ang isang tanong na nananatili sa kanyang isipan ay, kung totoo ngang isinakripisyo ni Marco ang lahat para sa kanya, paano niya matatanggap na ang 7 taon ng kanyang pagdurusa ay bunga lamang ng isang malupit na pag-ibig? Mama, Mama, nasaan ka? Ang maliit at nanunuyot na boses ni Nadia ay umalingaw-ngaw sa malawak at malamig na pasilyo ng mansyon. Ang batang babae, nasuot ang isang kupas na damit at tsinelas na halos manipis na sa kaluluma, ay lihim na pumasok sa malaking gate habang abala ang mga guard sa paglilinis. Ang tanging alam niya, narito ang kanyang ina at ang kanyang kuya Nathan ay lalong nanghihina sa kanilang barong-barong. Sa kabilang dulo ng sala, pababa ng hagdan si Brenda nang makita ang maliit na bata na may dalang mantsa ng putik sa mamahaling carpet. Ang kanyang muka ay agad na nabalot ng pandidiri at puot. Ano ang ginagawa ng pulubing ito sa loob ng bahay ko? Guard, paano nakapasok ang batang salot na ito rito? Narinig ni Amira ang sigaw mula sa laundry area. Mabilis siyang tumakbo patungo sa sala. Ang kanyang puso ay tila gustong tumalon sa kanyang lalamunan nang makita si Nadia na nakatayo, nanginginig sa takot habang dinuduro ni Brenda. Nadia, anak! Sigaw ni Amira. Ngunit bago pa siya makalapit, mabilis na hinawakan ni Brenda ang braso ng bata at pilit itong kinaladkad patungo sa pintuan. Huwag mong hawakan ang anak ko, Brenda. Parang awa mo na. Pagsusumamo ni Amira, ngunit ang kanyang mga kamay na basang-basa pa sa sabon ay madulas. Hindi niya agad nahawakan ang kanyang anak. Dahil sa sobrang inis at selos na nararamdaman, sa tuwing nakikita ang anumang bahagi ng buhay ni Amira,
Bahagyang itinulak ni Brenda ang bata. Nawalan ng balanse si Nadia at tila babagsak ang kanyang ulo sa matulis na kanto ng isang lamesang gawa sa kristal. Napapikit si Amira at napaatungal sa takot. Iniisip na mawawala na sa kanya ang huling kayamanan ng kanyang buhay. Ngunit bago pa man tumama ang bata, isang pares ng matitigas na braso ang sumalo sa kanya. Si Marco. Naging tahimik ang buong paligid. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni Amira at ang mahinang hikbi ni Nadia. Nanatiling nakaluhod si Marco sa sahig. Yakap-yakap ang maliit na batang babae. Dahan-dahan niyang iniharap sa kanya si Nadia at sa unang pagkakataon, sa loob ng 7 taon, tinitigan ni Marco ang mga mata ng kanyang anak. Ang mga mata ni Nadia ay eksaktong kopya ng mga mata ni Marco. Malalim, may bahid ng lungkot, at may kulay na tila dagat. Bago ang bagyo, hinaplos ni Marco ang pisngi ng bata. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Isang emosyon na matagal na niyang ibinaon ang biglang sumabog sa kanyang dibdib. Nadia, bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka at isang sakit na hindi niya maipaliwanag. Bitawan mo siya, Marco. Huwag mong hawakan ang anak ng babaeng yan. Sigaw ni Brenda, na ngayon ay tila isang baliw na nagwawala. Hinablot niya ang bata mula kay Marco at itinulak ito patungo kay Amira. Layas, kayong dalawa layas sa bahay ko. Ayaw ko nang makita ang pagmumukha niyo rito. At ikaw, Amira, huwag ka nang babalik kahit kailan. Isasama ko ang pangalan mo sa blacklist ng lahat ng agencies sa Maynila. Kinuha ni Amira si Nadia at niyakap ito ng mahigpit. Tumingin siya kay Marco, naghahanap ng kahit kaunting tulong, ngunit tumayo si Marco at tumalikod. Ang kanyang mga balikat ay tila may paasang napakabigat na krus. Wala siyang sinabi, ngunit ang bawat hakbang niya palayo ay tila pagpunit sa huling hibla ng pag-asa ni Amira. Pinalabas sila ng mansyon sa gitna ng kadiliman. Habang naglalakad pabalik sa eskinita, pasan ni Amira si Nadia. Ang langit ay muling nagbanta ng ulan at ang hangin ay naging mas malupit. Nang makarating sila sa kanilang barong-barong, natagpuan niya si Nathan na nakahiga sa sahig, basang-basa sa pawis at hindi na tumutugon sa kanyang tawag. Nathan! Nathan, gising! Narito na si Mama! Sigaw ni Amira habang hinahaplos ang mukha ng anak. Ngunit ang bata ay malamig. Ang kanyang labi ay nagkulay asul na. Binuhat ni Amira ang 2 bata, isa sa bawat braso, at tumakbo palabas ng eskinita. Wala siyang pera, wala siyang sasakyan, at ang ulan ay nagsimula ng bumuhos ng malakas. Sa gitna ng kalsada, habang ang mga sasakyan ay mabilis na dumadaan, at nagwisik ng putik sa kanyang suot, napaluhod si Amira. Biglang bumagsak si Nathan mula sa kanyang pagkakasandal sa balikat ni Amira. Ang katawan ng bata ay naging malambot at walang buhay sa ibabaw ng basang semento. Tulong! Tulungan niyo kami, ang anak ko. Hindi na siya humihinga. Ang sigaw ni Amira ay nilamon ng ingay ng kulog at ulan. Sa gitna ng madilim na kalsada, habang yakap-yakap ang kanyang walang malay na anak, ang tanging nakikita ni Amira ay ang ilaw ng isang paparating na sasakyan. Isang ilaw na hindi niya alam kung magdadala ng kaligtasan o tuluyang tatapos sa kanilang pagdurusa. Ang matinding liwanag mula sa paparating na sasakyan ay tila naging isang anghel ng kaligtasan sa gitna ng madilim na kalsada. Nang huminto ang sasakyan at bumukas ang pinto, hindi inaasahan ni Amira kung sino ang lalabas mula rito. Si Marco, na ang mukha ay basang-basa rin sa ulan, ay mabilis na tumakbo patungo sa kinaroroonan ni Amira na nakaluhod sa putik habang yakap-yakap ang walang malay na si Nathan. Amira, anong nangyari? Ibigay mo sa akin ang bata! Sigaw ni Marco. Ang kanyang boses, na kanina sa mansyon ay tila yelo sa lamig, ngayon ay puno ng matinding takot at pag-aalala. Hindi na naghintay ng sagot si Marco. Binuhat niya si Nathan
at mabilis na isinakay sa loob ng sasakyan. Isinama na rin niya si Nadia at si Amira na nanginginig pa rin sa kaba. Sa loob ng sasakyan, ang tanging naririnig ay ang mabilis na pag-andar ng makina at ang mabibigat na hininga ni Amira habang hinahaplos ang malamig na kamay ng kanyang anak. Pagdating sa ospital, mabilis na isinugod si Nathan sa emergency room. Naiwan si Amira sa labas, nakaupo sa isang mahabang upuan, basang-basa ang suot at tila nawawala sa sarili. Si Marco naman ay nakatayo sa isang sulok, nakatingin sa saradong pinto ng ER. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Makalipas ang ilang minuto, lumabas ang isang doktor na may dalang hindi magandang balita. Sino ang nanay ng pasyente? Kailangan namin ng agarang pagsasalin ng dugo. Masyadong mababa ang hemoglobin ng bata dahil sa impeksyon at kailangan namin ng isang bihirang uri ng dugo, ang AB negative. Napatayo si Amira. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Dok, ako po ang nanay. Pero, type O po ang dugo ko. Hindi po kami tugma. Ang kanyang boses ay tila isang bulong ng kawalan ng pag-asa. Wala po ba kayong stock sa blood bank? Umiling ang doktor. Wala kaming stock ng AB negative sa ngayon. Kung hindi tayo makakakuha ng dugo sa loob ng isang oras, maaaring hindi na kayanin ng puso ng bata ang hirap. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa pasilyo ng ospital ay tila naging isang mabigat na pasanin. Tumingin si Amira sa sahig. Ang kanyang mga luha ay muling pumatak. Saan siya kukuha ng dugo sa ganitong oras? Sino ang tutulong sa kanila? Dok, ako po. Ang boses ni Marco ay tila isang malakas na kulog na bumasag sa katahimikan. Lumapit siya sa doktor nang walang pag-aalinlangan. AB negative ang dugo ko. Kunin niyo lahat ng kailangan niyo. Iligtas niyo lang ang anak ko. Napatitig si Amira kay Marco. Ang salitang anak ko ay tila paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. 7 taon na ang nakalilipas, pilit na ipinamukha ni Marco at ni Brenda sa kanya na hindi si Marco ang ama ng kanyang mga anak. Sinabi nilang ang kanyang pagbubuntis ay bunga ng isang pagkakamali sa ibang lalaki. Ngunit ngayon, sa harap ng kamatayan, ang katotohanan ng dugo ang siyang nagsasalita. Eksaktong sa sandaling iyon, pumasok si Brenda sa pasilyo ng ospital. Ang kanyang mga hakbang ay matunog sa sahig at ang kanyang mukha ay puno ng galit nang makitang nakahanda na si Marco na pumasok sa loob para mag-donate ng dugo. Marco, ano ang ginagawa mo? Hindi mo pwedeng ibigay ang dugo mo sa batang iyan. Sigaw ni Brenda, hindi alintana ang katahimikan ng ospital. Nakalimutan mo na ba? Sabi mo, ayaw mo nang magkaroon ng anumang ugnayan sa babaeng iyan at sa kanyang mga anak. Baka kung anong sakit ang makuha mo. Humarap si Marco kay Brenda at sa unang pagkakataon, nakita ni Amira ang isang apoy sa mga mata ni Marco na kayang tumunaw sa anumang kasinungalingan. Tumahimik ka, Brenda. Isang buhay ang nakataya rito, isang batang walang kasalanan. At kung kailangang ibigay ko ang huling patak ng dugo ko para lang mabuhay siya, gagawin ko. Pero Marco, ang kontrata natin. Muling pagtatangka ni Brenda, ngunit itinaas ni Marco ang kanyang kamay upang patigilin ito. Wala akong pakialam sa kontrata mo ngayon, Brenda. Umalis ka sa harap ko bago pa mawala ang natitira kong pasensya sa'yo. Mabilis na pumasok si Marco sa loob ng silid kasama ang doktor. Naiwan si Brenda na nanginginig sa galit sa gitna ng pasilyo, habang si Amira ay dahan-dahang lumapit sa bintana ng silid kung nasaan si Marco. Nakita niya si Marco na nakahiga, ang kanyang braso ay may nakatusok na karayom, at ang pulang dugo ay dahan-dahang dumadaloy patungo sa bag na magliligtas kay Nathan. Lumingon si Marco at nagtagpo ang kanilang mga mata sa kabila ng salamin. Walang salitang lumabas sa kanilang mga labi, ngunit ang bawat patak ng dugo ni Marco na dumadaloy
ay tila isang sulat ng paghingi ng tawad na 7 taon nang naantala. Makalipas ang 1 oras, lumabas ang doktor na may bitbit ng ngiti. Ligtas na ang bata, maayos na ang kanyang paghinga at unti-unti nang bumabalik ang kulay ng kanyang balat. Maraming salamat sa tatay, dahil kung hindi dahil sa kanyang dugo, baka huli na ang lahat. Napaluhod si Amira sa sahig, hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Ngunit sa gitna ng kanyang kagalakan, isang malaking tanong ang muling bumangon sa kanyang puso. Kung si Marco ang tunay na ama ni Nathan dahil sa magkatugma silang dugo, bakit nagawa nito siyang itapon noon? Bakit pinili ni Marco na manirahan sa piling ng isang demonyong tulad ni Brenda habang ang sarili niyang dugo at laman ay nagdurusa sa hirap? Tumayo si Amira at hinarap si Brenda na ngayon ay nakatayo sa dilim ng pasilyo. Ang mga mata nito ay puno ng pagbabanta. Alam ni Amira na ang laban na ito ay nagsisimula pa lamang. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang dating Amira na madaling saktan. Ang dugo ni Marco na nasa loob ni Nathan ang siyang magiging sandata niya upang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Tapos na ang tungkulin ko sa batang iyan. Huwag mong isipin na dahil nagbigay ako ng dugo ay may nagbago na sa pagitan nating dalawa. Umalis ka na, Amira, bago pa magbago ang isip ko at bawiin ang lahat ng itinulong ko. Ang boses ni Marco ay tila isang malamig na hampas ng hangin sa gitna ng pasilyo ng ospital. Nakatayo siya sa harap ni Amira. Maputla pa rin ang kanyang mukha dahil sa dami ng dugong nawala sa kanya. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matigas at walang emosyon. Sa likod niya, nakatayo si Brenda na may nakakalokong ngiti. Tila isang reynang muling nakuha ang kanyang trono. Napakuyom ang mga palad ni Amira. Ang bawat salita ni Marco ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa natitirang pag-asa sa kanyang puso. Tungkulin? Marco, ab-negative ang dugo mo at ab-negative rin ang dugo ni Nathan. Sabi mo noon ay hindi mo siya anak. Sabi ni Brenda ay bunga siya ng pagkakamali ko sa ibang lalaki. Ngunit ang dugo mo ang nagligtas sa kanya ngayon. Hanggang kailan mo ba paninindigan ang kasinungalingang ito? Humakbang si Marco papalapit kay Amira. Sapat na lapit upang marinig ang mabilis na pagtibok ng kanilang mga puso. Nagkataon lang ang lahat, Amira. Maraming tao ang may ganoong uri ng dugo. Huwag kang gumawa ng kwento dahil lang sa desperasyon mo. Sinasabi ko sa'yo, wala kang mapapala sa akin. Tumalikod si Marco at nagsimulang maglakad palayo. Kasunod si Brenda na tumatawa ng mahina habang nakatingin kay Amira nang may pangungutya. Ngunit hindi napansin ni Marco na dahil sa kanyang panghihina, bahagyang bumukas ang botones ng kanyang suot na polo shirt. Doon, sa ilalim ng puting tela, may nakitang kumikinang si Amira. Isang kwintas na pilak at nakasabit doon ang isang singsing. Ang singsing na kasal na ibinigay ni Amira kay Marco 7 taon na. Ang nakalilipas, ang singsing na akala niya ay itinapon na ng lalaki sa basura. Napako si Amira sa kanyang kinatatayuan. Kung talagang wala na siyang halaga kay Marco, bakit nasa leeg pa rin nito ang simbolo ng kanilang sumpaan? Bakit kailangang maging ganito kalupit ang pakikitungo nito sa kanya kung ang puso nito ay tila nakakapit pa rin sa nakaraan? Nang makaalis na ang dalawa, dahan-dahang pumasok si Amira sa silid kung nasaan si Nathan. Mahimbing na natutulog ang bata. Ang kanyang mukha ay maaliwalas na at may kulay na ang kanyang mga pisngi. Hinaplos ni Amira ang buhok ng anak. At doon, sa gitna ng katahimikan ng madaling araw, muling pumasok sa kanyang isipan ang usapan ni Marco at Brenda sa mansyon tungkol sa isang kontrata. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Lola Remedios. Ang matanda ay tila mas lalong tumanda sa loob ng isang gabi. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Naupo siya sa tabi ni Amira at hinawakan ang kanyang kamay. Amira, anak, patawarin mo si Marco. Mahinang simula ng matanda.
Ang pag-ibig ay minsan ay nagiging isang bilangguan kapag ang kaligtasan ng minamahal ang nakataya. Alam mo ba kung bakit pinili ni Marco si Brenda noon? Umiling si Amira. Ang kanyang mga luha ay muling naglandas sa kanyang mga pisngi. Dahil sa pera po, di ba? Dahil mas kaya siyang bigyan ni Brenda ng marangyang buhay kaysa sa akin? Maling-mali ka, Amira. Buntong hininga ni Lola Remedios. 7 taon na ang nakalilipas bago ka itinaboy ni Marco. Nalaman ni Brenda ang lihim ng tatay mo. Ang tatay mo ay hindi lamang basta nakulong dahil sa pagnanakaw. Idinawit siya ng pamilya ni Brenda sa isang krimen na ang kaparusahan ay kamatayan. Binigyan ni Brenda si Marco ng isang pagpipilian. Pakasalan siya at iligtas ang tatay mo mula sa bitayan o hayaang mamatay ang tatay mo habang ikaw ay nagdurusa sa hirap. Nanigas ang buong katawan ni Amira. Ang kanyang hininga ay tila tumigil sa kanyang lalamunan. Ibig niyo pong sabihin, isinakripisyo ni Marco ang aming pagsasama para lang hindi mabitay ang tatay ko? Tumango si Lola Remedios. Hanggang ngayon, pinipigilan ni Brenda ang paglabas ng katotohanan tungkol sa kaso ng tatay mo. At ang bawat sentimo na ipinapadala ni Marco kay Attorney Santos ay galing sa sarili niyang bulsa, hindi mula sa yaman ng mga pamilya ni Brenda. Pinoprotektahan ka niya, Amira. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ang mga anak mo lang ang laman ng puso niya. Kahit na kailangan niyang magmukhang demonyo sa paningin mo. Napahagulgol si Amira. Ang bawat sampal, ang bawat pangungutya, at ang bawat sakit na naranasan niya sa kamay ni Marco ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Ang galit na matagal na niyang iniingatan sa loob ng 7 taon ay biglang napalitan ng isang matinding pagsisisi at pagmamahal. Tumayo si Amira. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na sa determinasyon. Lola, hindi ko hahayaan na magpatuloy ang kalupitang ito. Kung kailangang ubusin ko ang lahat ng lakas ko para wasakin ang maskara ni Brenda, gagawin ko. Hindi na ako ang Amira na basta na lang iiyak sa sulok. Ngayong alam ko na ang totoo, kukunin ko ang lahat ng sa amin, lalo na ang asawa ko. Ngunit bago pa makalabas si Amira ng silid, isang nurse ang pumasok na may dalang balita. Ma'am Amira, may nag-iwan po nito sa desk para sa inyo. Sabi po ng lalaking nag-abot, mahalaga daw po ito para sa kaligtasan ng pamilya nyo. Isang itim na envelope ang inabot ng nurse. Nang buksan ito ni Amira, isang litrato ang nalaglag. Litrato yon ni Brenda na may kausap na isang lalaking may takip ang mukha. At sa likod ng litrato ay may nakasulat na mga salita sa pulang tinta. Ang dugong nagligtas, sa anak mo ang siyang tatapos sa buhay ng asawa mo. Umalis na kayo, bago pa maging huli ang lahat. Nanginig ang mga kamay ni Amira. Ang babala ay malinaw. Si Brenda ay wala nang balak tumigil. At sa pagkakataong ito, hindi lang ang kalayaan ng kanyang ama ang nakataya, kundi ang mismong buhay ni Marco. Ang ulan ay tumigil na, ngunit ang lamig na iniwan nito sa hangin ay tila nanunuot hanggang sa kaluluwa ni Amira. Hawak ang itim na sobre, naglakad siya patungo sa isang maliit at lumang gusali sa kanto ng Quiapo. Doon, sa isang silid na puno ng mga nagtataasang tumpok ng papel at amoy ng lumang tinta, muling hinarap ni Amira ang taong 7 taon niyang hindi nakita, si Attorney Victor Santos. Amira, hindi ko inakalang babalik ka pa. Bungad ng abogado habang inaayos ang kanyang salamin. Ang kanyang muka ay puno ng panghihinayang. 7 taon kong hinintay ang pagkakataong ito, ngunit ang bawat galaw ko ay binabantayan ng mga tauhan ni Brenda. Bakit, attorney? Bakit hinayaan niyo kaming magdusa kung alam niyo ang totoo? Ang boses ni Amira ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot na pilit niyang tinitimpi. Buntong hininga ang isinagot ng abogado bago ito kumuha ng isang makapal na folder mula sa isang lihim na compartment ng kanyang cabinet. Dahil ang pamilya ni Brenda ay hindi lang basta mayaman. Sila ay may kapangyarihang burahin
ang sino mang haharang sa kanila. Ngunit si Marco ang nagligtas sa aming lahat. Binabayaran niya ako buwan-buwan upang itago ang mga ebidensyang magpapatunay na ang tatay mo ay hindi pumatay, kundi siya ang pinagbintangang pumatay upang pagtakpan ang tunay na kriminal, ang kapatid ni Brenda. Naramdaman ni Amira ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang bawat pahina ng dokumentong inabot ni Attorney Santos ay tila isang matalim na salamin na nagpapakita ng lahat ng kasinungalingan ni Brenda. May mga litrato, mga testimonya, at ang pinakamahalaga, ang orihinal na kontratang pinirmahan ni Marco na nangangakong mananatili siya sa piling ni Brenda kapalit ng hindi pag-usad ng hatol na bitay sa tatay ni Amira. Ngayon, Amira, nasa iyo na ang bala. Sabi ni Attorney Santos, ang kanyang boses ay puno ng babala. Ngunit mag-ingat ka. Kapag nalaman ni Brenda na hawak mo ang mga ito, hindi na lang paninira ng dangal ang gagawin niya. Maaari kanyang tuluyang burahin sa mundong ito. Bit-bit ang mga dokumento, bumalik si Amira sa mansyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nakayuko. Hindi na siya ang tagalinis na handang luhuran ang sapatos ni Brenda. Pagpasok niya sa malaking gate, sinalubong siya ng mga gwardya, ngunit tiningnan niya sila ng may awtoridad na tila siya ang tunay na may-ari ng lugar na yon. Naabutan niya si Brenda sa sala, nakaupo sa kanyang paboritong silya habang nagkakape. Nang makita si Amira, tumaas ang kilay nito at isang mapanguyam na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Oh, nagbalik ang pulubi. Akala ko ba ay pinalayas na kita? Wala ka na talagang kahihiyan, no? Gusto mo ba talagang makita kung paano ko tuluyang wawasakin ang buhay mo? Tanong ni Brenda. Ang kanyang boses ay puno ng gasgas na pagmamataas. Dahan-dahang lumapit si Amira at inilapag ang folder sa lamesa, eksaktong sa tapat ng tasa ng kape ni Brenda. Hindi na ako natatakot sa iyo, Brenda. Ang lahat ng kasinungalingan mo, ang lahat ng panggigipit mo kay Marco, at ang pagkakulong ng tatay ko, lahat ng yan ay matatapos na ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Brenda nang makita ang orihinal na kontrata. Ang kanyang muka ay biglang namutla, ngunit agad din itong napalitan ng isang nakakatakot na ngiti. Isang ngiti ng isang demonyong wala nang balak itago ang kanyang tunay na anyo. Sa tingin mo ba ay maniniwala ang sino man sa'yo? Isang katulong laban sa isang kagaya ko? Amira, masyado kang ambisyosa. Hindi ito tungkol sa ambisyon, Brenda. Ito ay tungkol sa katarungan. Sagot ni Amira. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talas ng isang espada. May mga kopya na si Attorney Santos ng lahat ng ito. Kapag may nangyari sa akin o sa pamilya ko, automatikong lalabas ang lahat sa publiko at sa korte. Biglang tumayo si Brenda at hinablot ang buhok ni Amira. Ang lakas ng loob mo. Akala mo ba ay mananalo ka sa akin? Sa bahay na ito, ako ang batas. Eksaktong sa sandaling iyon, narinig ang malakas na tunog ng mga sirena ng pulis sa labas ng mansyon. Isang kumpol ng mga opisyal ang pumasok sa loob. Ang kanilang mga sapatos ay matunog sa marmol na sahig. Tumingin si Amira kay Brenda nang may tagumpay sa kanyang mga mata. Ayan na sila, Brenda. Oras na para pagbayaran mo ang lahat. Ngunit sa halip na matakot, muling tumawa si Brenda. Isang tawa na tila nanggagaling sa kailaliman ng impyerno. Tama ka, Amira. Nandito na sila para sa'yo. Humarap ang hepe ng pulisya kay Amira at naglabas ng isang warrant. Amira Santiago, inaaresto ka namin sa kasong qualified theft. Ayon sa sumbong ni Mrs. Brenda, ninakawan mo ang kanyang vault ng mga mamahaling alahas at mga dokumentong pag-aari ng kumpanya. Ano? Hindi totoo yan. Siya ang may kasalanan. Tingnan niyo ang folder na ito. Sigaw ni Amira, ngunit bago pa niya makuha ang folder, mabilis itong kinuha ng isang tauhan ni Brenda at itinago sa likod.
Wala kaming nakikitang folder, miss, sabi ng pulis habang pilit na pinipiringan ang mga kamay ni Amira ng posas. Sa istasyon na tayo mag-usap. Tumingin si Amira kay Marco, nakakarating lang at nakatayo sa may pinto. Ang mukha ni Marco ay puno ng pait at kawalan ng lakas. Tila gusto niyang sumigaw, ngunit may kung anong pumipigil sa kanya. Tiningnan siya ni Brenda nang may pananakot. Isang tingin na nagsasabing, subukan mong magsalita at itutuloy ko ang balak ko sa tatay niya. Habang kinakaladkad si Amira palabas ng mansyon, lumingon siya kay Brenda. Nakita niya ang babaeng ito na dahan-dahang kinukuha ang folder at sinusunog ito sa harap mismo ng kanyang mga mata gamit ang isang lighter. Ang apoy ay dahan-dahang nilalamon ang huling pag-asa ni Amira. Paalam, Amira. Bulong ni Brenda na may kasamang halakhak. Sabi ko naman sa'yo, sa mundong ito, ang katotohanan ay para lang sa mga may kayang bumili nito. Isinakay si Amira sa loob ng mobile ng pulis. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa mansyon, ang tanging nakikita ni Amira sa labas ng bintana ay ang madilim na langit na tila muling nagbabadya ng isang unos na mas malakas kaysa sa lahat ng nauna. Ngunit sa kabila ng posas sa kanyang mga kamay, may isang bagay na hindi alam ni Brenda. Ang susing ibinigay ni Lola Remedios ay nasa loob pa rin ng kanyang bulsa at ang misteryong dala nito ay hindi pa tuluyang nabubunyag. Ang amoy ng luma at basang semento ay tila dumidikit sa balat ni Amira sa loob ng madilim na selda. Ang tanging liwanag na pumapasok ay mula sa isang maliit na bintanang may rehas, kung saan ang anino ng gabi ay dahan-dahang lumalamon sa natitirang pag-asa ng kanyang puso. Malamig ang sahig, ngunit mas malamig ang pakiramdam ng bakal na posas na hanggang ngayon ay nakakabit sa kanyang mga kamay. Isang paalala na ang katarungan sa mundong ito ay madalas na nabibili ng ginto ni Brenda. Narinig ni Amira ang mabibigat na hakbang ng isang tao patungo sa kanyang selda. Hindi ito ang mabilis at matunog na hakbang ni Brenda, kundi ang mabagal at may kasamang tunog ng pagtukod ng baston sa sahig. Bumukas ang bakal na pinto nang may mahabang pag-inggit at doon, sa gitna ng madilim na pasilyo, nakatayo si Lola Remedios. Amira, anak. Ang boses ng matanda ay basag sa lungkot. Lumapit siya at hinawakan ang mga kamay ni Amira sa kabila ng mga rehas. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang matagal nang itinatago. Lola, bakit po kayo nandito? Delikado po para sa inyo ang lumabas ng ganitong oras. Mahinang sabi ni Amira. Pilit na itinatago ang sariling paghihinagpis. Si Nathan at Nadia, kumusta po sila? Ligtas ang mga bata, Amira. Kasama sila ni Attorney Santos sa isang lihim na lugar. Pero ikaw, kailangang malaman mo ang buong katotohanan bago maging huli ang lahat. Bulong ni Lola Remedios, ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. Akala mo ba ay masaya si Marco sa piling ni Brenda? Akala mo ba ay kinalimutan ka na niya? Umiling si Lola Remedios habang hinahaplos ang pisngi ni Amira. 7 taon na ang nakalilipas bago ka pa itapon ni Marco sa kalsada, nalaman ni Brenda na may malubhang sakit sa puso si Marco. Sinabi ni Brenda na siya lang ang may sapat na yaman at koneksyon para dalhin si Marco sa ibang bansa para sa operasyon. Ngunit ang kapalit nito ay ang pagtalikod niya sa iyo at ang pagpapakasal sa kanya. Nanigas ang buong katawan ni Amira. Sakit sa puso. Pero bakit hindi niya sinabi sa akin? Dahil alam niyang kung malalaman mo, mas pipiliin mong mamatay kasama niya kaysa makitang nasa piling siya ng iba. Mas pinili ni Marco na kamuhian mo siya kaysa makita kang nagluluksa sa kanyang libingan. Paliwanag ng matanda. Ang mga luha ay tuluyan ng umagos sa kanyang kulubot na pisngi. At hanggang ngayon, Amira, hanggang ngayon ay isinasakripisyo niya ang kanyang buhay. Ang mga gamot na iniinom ni Marco araw-araw na ibinibigay ni Brenda, hindi iyon para sa kanyang puso. Lalong nanlaki ang mga mata ni Amira. Anong ibig ninyong sabihin, Lola?
Lumingon muna ang matanda sa paligid bago muling bumulong. Napansin ko ang unti-unting panghihina ni Marco. Nakita ko ang mga bote ng gamot na itinatago ni Brenda. Hindi iyon gamot, Amira. Nilalason ni Brenda si Marco sa maliit na dosis araw-araw. Gusto niyang mamatay si Marco nang dahan-dahan kapag nakuha na niya ang lahat ng pirma sa mga dokumento ng pag-aari ng kumpanya. Kapag namatay si Marco, mapupunta ang lahat kay Brenda at wala nang haharang sa kanyang kasamaan. Ang pakiramdam ni Amira ay tila isang malaking bato ang bumagsak sa kanyang dibdib. Ang bawat sampal ni Marco, ang bawat malamig na tingin nito sa kanya noon, lahat iyon ay naging malinaw na ngayon. Si Marco ay isang bilanggurin tulad niya. Ngunit ang rehas na nakapalibot dito ay gawa sa pagmamahal at sakripisyo. Kailangang mailigtas natin siya, Lola. Hindi pwedeng mamatay si Marco. Sigaw ni Amira, ngunit mabilis siyang pinatahimik ng matanda. May plano na si Attorney Santos, Amira. Ang susing ibinigay ko sa iyo. Iyon ang susi sa isang lihim na vault sa bahay bakasyonan ni Brenda. Doon nakatago ang tunay na testamento ng tatay ni Brenda na nagpapatunay na ang lahat ng yaman nila ay dapat mapunta sa mga tunay na tagapagmana at hindi kay Brenda na isang ampon lamang. Pagpapatuloy ni Lola Remedios. Kapag nakuha mo ang dokumentong yon, mawawala ng kapangyarihan si Brenda. Pero ang oras ay nauubos na. Bukas na ang huling pirmahang gagawin ni Marco. At pagkatapos niyon, hindi ko alam kung hahayaan pa ni Brenda na mabuhay ang asawa mo. Napaatras si Amira sa loob ng kanyang selda. Ang kanyang isipan ay naglalakbay sa mansyon. Sa silid, kung nasaan si Marco, na unti-unting pinapatay ng babaeng akala niya ay kanyang kaibigan. Ang hapdi sa kanyang puso ay napalitan ng isang nag-aapoy na determinasyon. Hindi na siya pwedeng maging biktima. Ilabas niyo ako rito, Lola. Gagawin ko ang lahat. Kahit itaya ko ang buhay ko, ililigtas ko si Marco. Pangako ni Amira. Ang kanyang boses ay tila isang sumpa na hindi mababali. Bago umalis ang matanda, may iniwan siyang isang maliit na papel sa kamay ni Amira. Nang buksan niya ito, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, nakita niya ang sulat kamay ni Marco na matagal na niyang hindi nakikita. Isang maikling mensahe na tila nanggaling sa kabilang buhay. Amira, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay alam mo na ang totoo. Patawarin mo ako sa 7 taon ng sakit. Kung ito na ang huling pagkakataon na magagawa kong protektahan ka at ang ating mga anak, tatanggapin ko ang kamatayan ng may ngiti. Mabuhay ka para sa kanila. Mahal ko. Napaupo si Amira sa sulok ng selda. Yakap ang papel na yon, habang ang kanyang mga hikbi ay pumupuno sa katahimikan ng gabi. Ang katotohanan ay mas matindi pa kaysa sa anumang sugat na tinamo ng katawan. Si Marco ay handang mamatay para sa kanya at ang tanging paraan upang pigilan ito ay ang harapin ang demonyo mismo sa loob ng kanyang palasyo. Ang dulo ng pluma ay bahagyang nakasayad na sa puting papel, tila isang patalim na handang humiwa sa huling hininga ng kalayaan ni Marco. Nanginginig ang kanyang mga daliri, ang kanyang paningin ay lumalabo, at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mahinang tambol na unti-unti nang tumitigil sa pag-andar. Sa tabi niya, nakatayo si Brenda. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kasabikan habang hinihintay ang huling pirma na magbibigay sa kanya ng lahat ng kayamanan at kapangyarihan. Pirmahan mo na, Marco. Gawin mo ito para kay Amira. Isipin mo, kapag nasa akin na ang lahat, palalayain ko na siya sa kulungan. Hindi ba't yun naman ang gusto mo? Ang makitang ligtas ang babaeng pinakamamahal mo? Ang bulong ni Brenda ay tila isang tinig ng demonyo na nanunukso sa gitna ng kadiliman. Hindi alam ni Marco na sa labas ng mansyon, isang sasakyan ang mabilis na huminto. Lumabas doon si Amira, kasama si Attorney Santos at si Lola Remedios. Salamat sa ebidensyang nakita ni Attorney Santos mula sa CCTV
ng isang karatigbahay na nagpapakita kay Brenda na sadyang inilalagay ang mga alahas sa gamit ni Amira. Pansamantalang nakalaya ang huli. Ngunit ang kanyang isipan ay hindi nasa sariling kaligtasan. Ang kanyang puso ay nasa loob ng silid kung nasaan ang lalaking nag-alay ng buhay para sa kanya. Tumigil ka, Brenda! Ang sigaw ni Amira ay bumaklas sa katahimikan ng malawak na opisina ni Marco. Halos matumba ang pinto nang pilit itong buksan ni Amira. Nang makita niya ang kalagayan ni Marco, maputla, pawis na pawis at halos hindi na makadilat, ang kanyang puso ay tila piniga ng isang higanting kamay. Amira, ang mahinang tawag ni Marco. Ang kanyang boses ay halos isang hangin na lamang. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng pasasalamat na nakita niyang malaya na ang kanyang asawa bago man pumanaw ang kanyang huling lakas. Mabilis na lumapit si Amira at hinablot ang mga dokumento mula sa lamesa. Pinunit niya ang mga ito ng walang pag-aalinlangan. Ang bawat piraso ng papel na nalalaglag sa sahig ay tila mga talulot ng isang bulaklak na natuyo na sa loob ng 7 taon. Wala nang pipirmahan si Marco, Brenda. Tapos na ang pananakot mo. Hawak na namin ang ebidensya ng paglalason mo sa asawa ko at ang tunay na testamento ng tatay mo na nagsasabing wala kang karapatan sa kahit anong sentimo ng pamilyang ito. Sigaw ni Amira. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit. Tumawa ng malakas si Brenda. Isang tawa na puno ng kabaliwan. Kinuha niya ang isang maliit na bote mula sa kanyang bulsa. Ang lason na unti-unting pumapatay kay Marco. Sa tingin mo ba ay hahayaan kitang manalo, Amira? 7 taon ko itong pinagplanuhan. Kung hindi mapupunta sa akin si Marco at ang yaman niya, walang makakakuha sa kanya. Biglang kinuha ni Brenda ang isang matulis na letter opener mula sa lamesa at mabilis na sumugod patungo kay Amira. Ngunit bago pa man ito tumama, pilit na tumayo si Marco mula sa kanyang silya. Gamit ang huling lakas ng kanyang nanghihinang katawan, humarang siya sa harap ni Amira. Naramdaman ni Amira ang bigat ng katawan ni Marco na bumagsak sa kanyang mga bisig. Ang puting polo shirt ni Marco ay dahan-dahang nabahira ng pula, isang kulay na sumisimbolo sa lahat ng dugong inialay nito para sa kanilang pamilya. Marco, hindi! Huwag kang pipikit! Iyak ni Amira habang pilit na pinipigilan ang pagdaloy ng dugo gamit ang kanyang mga kamay. Ang init ng dugo ni Marco ay tila nagniningas na uling na pumapaso sa kanyang balat, isang hapdi na hindi mapapantayan ng anumang sakit. Eksaktong sa sandaling iyon, pumasok ang mga tunay na pulis kasama si Attorney Santos. Mabilis nilang kinubkob si Brenda na tila nawala na sa sariling katinuan. Tumatawa habang tinitingnan ang kanyang mga kamay na may bahid din ng dugo. Sabi ko sa'yo, Amira, magsasama kami ni Marco sa impyerno. Binuhat ng mga pulis si Brenda palabas. Ang kanyang mga hiyaw ay unti-unting nawala sa malayong pasilyo. Ngunit sa loob ng silid, ang tanging naririnig ay ang mahinang paghikbi ni Amira habang nakayakap sa dugo ang katawan ni Marco. Amira, ang mga anak natin, mahal na mahal ko kayo. Bulong ni Marco. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang pumipikit habang ang kanyang hininga ay naging mas madalang at mahirap. Marco, huwag mo kaming iwan. Ngayon pa lang tayo magsisimula. Ang mga bata, naghihintay sila sa'yo. Sigaw ni Amira. Ang bawat patak ng kanyang luha ay humahalo sa dugo sa dibdib ni Marco. Sa gitna ng kaguluhan, ang katahimikan ay tila isang malupit na kaaway. Ang huling nakita ni Amira ay ang maputlang mukha ni Marco na tila nakahanap na ng kapayapaan sa kabila ng lahat ng sakit. At sa sandaling tumigil ang paggalaw ng dibdib ni Marco, ang buong mundo ni Amira ay tila tuluyan ng gumuho. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng isang tagumpay na tila mas mapait pa sa pagkatalo.
Ang bawat tunog ng monitor sa loob ng puting silid ng ospital ay tila isang dahan-dahang pagtibok ng pag-asa sa gitna ng katahimikan. Hindi na ito ang mabilis at nakatatarantang tunog ng gabi ng trahedya, kundi isang maayos at payapang ritmo na nagsasabing ang buhay ay nananatili pa rin. Nakaupo si Amira sa tabi ng kama ni Marco, mahigpit na nakahawak sa kamay ng asawa na hanggang ngayon ay balot pa rin ng mga tubo at benda. 3 araw na ang nakalilipas mula nang mangyari ang madugong paghaharap sa mansyon. Sabi ng mga doktor, isang himala na nakaligtas si Marco mula sa saksak at sa unti-unting pagkalason ng kanyang katawan. Ang lason na ibinigay ni Brenda ay dahan-dahan nang inilalabas sa kanyang sistema. Ngunit ang sugat sa kanyang dibdib ay mangangailangan pa ng mahabang panahon upang tuluyang gumaling. Marco, gising na. Kailangan ka na namin. Bulong ni Amira. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagod at puyat. Hinaplos niya ang pisngi ni Marco. Ang kanyang mga daliri ay dumaan sa bawat linya ng mukha ng lalaki na 7 taon niyang kinamuhian. Ngunit ngayon ay tila muling naging ang tanging liwanag ng kanyang buhay. Dahan-dahang gumalaw ang mga daliri ni Marco. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang bumukas, kumukurap-kurap sa tindi ng liwanag ng silid. Nang makita niya si Amira, ang unang lumabas sa kanyang tuyong labi ay ang pangalan na tanging ito lang ang alam niyang tawagin sa gitna ng kanyang panaginip. Amira. Andito ako, Marco. Huwag kang masyadong gumalaw. Mabilis na sagot ni Amira habang pilit na pinipigilan ang muling pag-agos ng kanyang mga luha. Ligtas na tayo. Wala na si Brenda. Hindi na niya tayo masasaktan. Isang mahinang buntong hininga ang kumawala kay Marco. Tila isang malaking pasanin ang naalis sa kanyang dibdib. Patawarin mo ako, Amira, sa lahat ng sakit. Sa 7 taon na pilit kitang itinaboy. Umiling si Amira at inilapit ang kanyang noo sa kamay ni Marco. Huwag mo nang isipin yon. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang sakripisyong ginawa mo para sa amin ng tatay ko. Ako ang dapat humingi ng tawad dahil naniwala ako sa mga kasinungalingan nila. Naging matigas ang puso ko sa iyo habang ikaw ay unti-unti nang namamatay para lang protektahan kami. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Lola Remedios, kasunod ang kambal na sina Nathan at Nadia. Ang mga bata ay tila nag-aalangan, nakatingin sa lalaking nakahiga sa kama na may maraming nakakabit na aparato. Ngunit nang makita nila ang kanilang ina na nakangiti, dahan-dahan silang lumapit. Papa? Ang mahinang tawag ni Nadia. Ito ang unang pagkakataon na tinawag niya si Marco sa harapang paraan. Nanginig ang labi ni Marco. Ang kanyang mga mata ay agad na napuno ng luha nang makita ang kanyang mga anak. Ang bawat hirap, ang bawat gabing hindi siya makatulog dahil sa pangungulila. Lahat iyon ay tila naglaho nang marinig niya ang salitang iyon. Inabot niya ang kanyang mga kamay sa 2 bata at kahit hirap sa pagkilos, niyakap niya ang mga ito ng buong higpit. Nathan! Nadia, mga anak ko. Higbi ni Marco. Hinaplos niya ang mga mukha ng kambal. Tinitingnan ang bawat bahagi ng kanilang hitsura na tila ba kinakabisan niya ang bawat detalye nito upang hindi na muling makalimutan. Patawarin niyo si Papa dahil hindi ko kayo naalagaan, dahil hinayaan ko kayong maghirap. Okay lang po, Papa. Sabi ni Mama, isa daw po kayong superhero na lumaban sa masamang tao. Sabi ni Nathan, ang kanyang boses ay puno ng inosenteng paghanga. Nagtinginan sina Amira at Marco. Sa gitna ng puting silid na yon, ang pader ng galit at pait na itinayo ng 7 taon ay tuluyan ng gumuho. Ang bawat haplos at bawat yakap ay naging gamot sa kanilang mga sugat na hindi nakikita. Nang lumabas muna si Lola Remedios kasama ang mga bata para kumain, naiwan ang mag-asawa sa katahimikan.
Hinawakan ni Marco ang kamay ni Amira at tinitigan ito ng malalim. Amira, kahit na wala na si Brenda, alam kong marami tayong kailangang ayusin. Ang 7 taon na nawala sa atin, hindi na natin yun maibabalik. Malungkot na sabi ni Marco. Natatakot ako na baka ang galit mo noon ay bumalik pa rin sa tuwing titingin ka sa akin. Huminga ng malalim si Amira at ngumiti ng may kasamang katiyakan. Marco, ang pagpapatawad ay hindi nakadepende sa paglimot sa nakaraan. Ito ay tungkol sa pagpili na bumuo ng bago sa gitna ng mga guho. Hindi ko man maibabalik ang 7 taon. Meron naman tayong buong buhay sa harap natin para bumawi. Ang mahalaga, magkakasama na tayong muli. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalambing, muling pumasok si Attorney Santos sa silid. Ang kanyang muka ay seryoso. Hawak ang isang makapal na folder. Marco, Amira, kailangan ninyong malaman ito. Nahuli na si Brenda at ang kanyang mga kasabwat, ngunit may isang bagay kaming natuklasan sa kanyang mga lihim na dokumento. May isang huling sorpresa si Brenda na maaaring magpabago sa kapalaran ninyong dalawa. Napakuyom ang palad ni Amira. Anong sorpresa, attorney? Hindi pa ba sapat ang lahat ng ginawa niya? Inilabas ni Attorney Santos ang isang dokumento mula sa folder. Tungkol ito sa legalidad ng kasal ninyo ni Marco at sa isang lihim na koneksyon ng pamilya ni Brenda sa tunay na pagkatao ni Amira. Mukhang hindi lang pala basta pagkakaibigan ang dahilan kung bakit pilit na pumasok si Brenda sa buhay ninyo. Nagpalitan ng tingin sina Amira at Marco. Ang katahimikan sa silid ay muling naging mabigat. Tila may isa pang unos na paparating bago nila tuluyang makamit ang kapayapaang inaasam. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila mag-isa. Magkahawak ang kanilang mga kamay, handang harapin ang anumang katotohanang nakatago sa likod ng mga lihim na tila ayaw pa ring magwakas. Ang sikat ng araw sa Manila Bay ay tila isang banayad na haplos ng ginto sa balat. Walang bakas ng ulan, walang amoy ng Clorox, at wala na ang bigat na 7 taong dinala ni Amira sa kanyang mga balikat. Nakatayo siya sa dalampasigan, pinapanood ang mga alon na dahan-dahang humahalik sa buhangin. Sa kanyang tabi, naroon si Marco. Nakaupo sa isang wheelchair, ngunit ang kanyang muka ay puno na ng sigla at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang pinapanood ang kambal na sina Nathan at Nadia na naghahabol sa mga maliliit na alon. 1 buwan na ang nakalilipas mula nang ibigay ni Attorney Santos ang huling dokumento mula sa vault ni Brenda. Ang katotohanan ay mas matindi pa sa inaasahan nila. Si Amira ay hindi lamang basta katulong o asawa ni Marco. Ang kanyang ama, bago pa man mabilanggo, ay ang tunay na kasosyo at nagtatag ng kumpanyang kinuha ng pamilya ni Brenda sa pamamagitan ng pandaraya. Lahat ng yamang ipinagmamalaki ni Brenda ay pag-aari pala ni Amira sa ilalim ng batas. Ngayon, si Brenda ay nasa loob na ng rehas, hindi lamang dahil sa pagtatangkang pumatay, kundi dahil sa lahat ng krimen ng kanyang pamilya na nabunyag dahil sa determinasyon ni Amira at sa sakripisyo ni Marco. Ang lahat ng nawala ay muling nagbabalik. Ngunit higit sa pera at kapangyarihan, ang pinakamahalagang nakuha ni Amira ay ang kanyang pamilya. Amira, tignan mo sila, mahinang sabi ni Marco habang nakatingin sa kambal. Inabot niya ang kamay ni Amira at hinalikan ito ng may matinding paggalang. Salamat dahil hindi ka sumuko sa akin. Salamat dahil kahit sa gitna ng galit mo, pinili mo pa ring hanapin ang katotohanan. Ngumiti si Amira at naupo sa tabi ni Marco. Isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito. Marco, ang pag-ibig ay parang dagat. Minsan ay maalon at mapanganib. Ngunit kapag natapos na ang bagyo, ang tubig ay nananatiling nandoon, mas malinis at mas malalim. Hindi ako sumuko dahil alam ng puso ko na ang lalaking minahal ko noon ay hindi kailanman magagawang saktan ako ng walang dahilan. Inilabas ni Amira ang isang lumang sobre mula sa kanyang bulsa.
Isang sobre na natagpuan ni Attorney Santos sa loob ng mga gamit ng kanyang ama sa kulungan bago ito pumanaw. Dahan-dahan niya itong binuksan sa ilalim ng liwanag ng papalubog na araw. Para sa aking bunsong si Amira, anak, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay nahanap mo na ang katarungang ipinagkait sa atin. Huwag kang magtatanim ng galit kay Marco. Alam ko ang lahat ng ginawa niya para sa akin. Sinabihan ko siya noon na protektahan ka, kahit ang kapalit nito ay ang aking kalayaan. Ang pagpapakasal niya kay Brenda ay hindi pagtataksil, kundi ang pinakamataas na uri ng pag-ibig na nakita ko. Patawarin mo siya, anak, at buuin niyo muli ang pangarap na sinira ng kasakiman ng iba. Mahal na mahal ko kayo. Bumuhos ang mga luha ni Amira, ngunit hindi na ito ang luha ng pighati. Ito ay mga luha ng pagpapalaya. Ang bawat salita ng kanyang ama ay tila isang huling basbas na nagbubura sa lahat ng sakit ng nakaraan. Naramdaman niya ang kamay ni Marco na humahaplos sa kanyang buhok. Pilit na pinatatahan siya sa gitna ng kanyang kagalakan. Tumakbo ang kambal patungo sa kanila. May dalang mga kabibe at basang-basa ang kanilang mga paa. Sumiksik sila sa pagitan ni na Amira at Marco. Lumilikha ng isang larawan ng pamilyang buo at masaya sa gitna ng dapit hapon. Mama, Papa, look! May nahanap kaming magandang bato. Sabi ni Nadia, kasing kulay daw po ito ng bahaghari. Masayang sigaw ni Nathan habang ipinapakita ang isang makulay na bato sa kanyang palad. Tumingala si Amira sa langit. Doon, sa kabila ng malawak na dagat, isang tunay na bahaghari ang dahan-dahang nabubuo sa gitna ng mga ulap. Isang simbolo na ang bagyo ay tuluyan ng lumipas. Tama ang kuya mo, Nadia, bulong ni Amira habang nakayakap sa kanyang buong pamilya. Pagkatapos ng pinakamalakas na ulan, palaging may bahaghari, at ang bahaghari natin ay ang ating pagmamahalan na hindi kailanman natibag ng anumang unos. Hinalikan ni Marco ang noo ni Amira at sa sandaling iyon, ang katahimikan ng gabi ay naging isang himig ng kapayapaan. Wala nang kailangang sabihin pa, ang bawat tibok ng kanilang mga puso ay sapat na upang ipahayag ang pangako ng isang bukas na puno ng liwanag, katarungan at wagas na pag-ibig. Ang dating tagalinis ng dumi ng iba ay siya na ngayong reyna ng kanyang sariling buhay at ang lalaking nagmakaawang mamatay para sa kanya ay siya namang magiging katuwang niya sa bawat hakbang patungo sa kinabukasang kanilang pinangarap. Ang bawat umaga sa mansyon ay hindi na amoy ng pait at takot. Sa halip, ang hangin ay puno ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak mula sa hardin na personal na inaalagaan ni Amira. Wala na ang mga anino ng nakaraan na dati ay nagpapabigat sa bawat sulok ng bahay na ito. Ang mga dingding na dati ay saksi sa mga lihim at pagtataksil ay muling nabalutan ng mga litrato ng tawanan, mga guhit ng mga bata, at ang init ng isang tunay na tahanan. Nakatayo si Amira sa balkonahe, tinitingnan si Marco na nagtuturo kay Nathan kung paano magpatakbo ng bisikleta sa malawak na damuhan. Si Nadia naman ay abala sa pagpitas ng mga bulaklak kasama si Lola Remedios. Ang bawat malutong na tawa ng mga bata ay tila isang himig na nagpapagaling sa lahat ng latay sa puso ni Amira. 7 taon siyang naglakad sa dilim, ngunit ang liwanag na nararanasan niya ngayon ay sapat na upang burahin ang lahat ng pait. Nang maramdaman ni Marco ang tingin ni Amira, lumingon ito at kumaway ng may matamis na ngiti. Ang kanyang katawan ay tuluyan ng gumaling, at ang kanyang puso, bagamat may mga peklat ng nakaraan, ay mas malakas na ngayon dahil sa pagmamahal na muling nagbigay dito ng buhay. Napaisip si Amira sa 3 bagay na madalas itanong ng mga taong nakarinig ng kanyang kwento. Napatawad na ba niya si Marco? Ang sagot ay higit pa sa oo. Ang pagpapatawad ay hindi lamang isang salita, kundi isang desisyon na ginagawa niya araw-araw. Nang makita niya ang bawat sakripisyo ni Marco,
Naintindihan niya na ang tunay na pag-ibig ay hindi palaging makinis at madali. Minsan, kailangang dumaan sa apoy upang malaman kung ano ang tunay na ginto. Pinatawad na rin ni Amira ang kanyang sarili dahil sa lahat ng pagdududa at galit na itinanim niya sa loob ng 7 taon. Nakamit na ba nila ang kapayapaan? Oo. Ang katarungan ay hindi lamang ang pagkakalulong ni Brenda sa rehas o ang pagbawi sa lahat ng yamang ninakaw sa kanila. Ang tunay na kapayapaan ay ang kakayahang matulog sa gabi nang walang takot, ang kakayahang yakapin ang kanyang asawa nang walang pag-aalinlangan, at ang makitang lumalaking malusog at masaya ang kanyang mga anak. Ang bawat sandali ng kanilang pagsasama ay isang panalo laban sa kasamaan na sumubok na wasakin sila. Anong aral ang naiwan ng kanilang kwento? Natututunan ni Amira na ang buhay ay parang paglalaba sa ilalim ng ulan. Maaring mabasa ka, manginig ka sa ginaw, at mapuno ng putik ang iyong mga kamay. Ngunit kapag ang araw ay muling sumikat, ang lahat ng dumi ay malilinis at ang lahat ng basang tela ay matutuyo. Ang pasensya, ang katapatan, at ang lakas ng loob na harapin ang katotohanan ang siyang tanging sandata ng isang babaeng nais protektahan ang kanyang pamilya. Ang pag-ibig na may kasamang sakripisyo ay ang pinakamatibay na pundasyon ng isang tahanan. Dahan-dahang pumasok si Marco sa loob at niyakap si Amira mula sa likod. Isinandal niya ang kanyang baba sa balikat ng asawa habang pinapanood din nila ang kanilang mga anak. Iniisip mo na naman ba ang nakaraan, mahal ko? Mahinang tanong ni Marco. Umiling si Amira at hinawakan ang kamay ni Marco na nakayakap sa kanya. Hindi na, Marco. Ang nakaraan ay tapos na. Ang tanging iniisip ko ay kung gaano tayo kapalad na binigyan tayo ng tadhana ng pangalawang pagkakataon. Ang pangakong ibinigay ko sa iyo noon, Amira, ay hindi kailanman nagbago. Bulong ni Marco, gagawin ko ang lahat upang sa bawat araw na darating, ang tanging mararamdaman mo ay ang init ng aking pagmamahal at ang seguridad ng ating pamilya. Wala nang Brenda, wala nang lihim, wala nang kasinungalingan. Humarap si Amira kay Marco at binigyan ito ng isang banayad na halik sa labi. Isang halik na may dalang pangako ng katapatan at wagas na pagsasama. Sa labas, ang araw ay dahan-dahang lumulubog. Nag-iiwan ng kulay kahel at lila sa langit. Isang perpektong pagtatapos sa isang kwentong nagsimula sa dilim, ngunit nagwakas sa pinakamaliwanag na bahaghari. Ang kwento ni na Amira at Marco ay hindi lamang isang kwento ng pagtataksil at paghihiganti. Ito ay isang paalala na sa likod ng bawat unos, palaging may pag-asa. At sa huli, ang pag-ibig na dumaan sa pinakamatinding pagsubok ang siyang pinakamatibay na sandigan ng lahat. Sa gitna ng katahimikan ng mansyon, tanging ang malutong na tawa ng mga bata at ang banayad na pintig ng 2 pusong nag-iisa ang naririnig. Ito ang tunay na katarungan. Ito ang tunay na kaligayahan. Ito ang pangako ng kanilang bukas.